So good morning po mga good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang pong lingkod. So today is October 25, 2025 at tayo ngayon ay pupunta yan sa may Bacood Street, Barangay 620, Santa Mesa, Manila. At dadalhin po natin sa may Green Hills San Juan po yan, sa may Yogorino Green Hills sa Shopping Mall, Green Hills San Juan po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Sige lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig muna tayo ng mga nagbabagang balita ng mga talakayan. I've never experienced this kind of study. Lagi lang tayo mag-iingat. Kasi po may mga kasama kaming 4-year-old and 3-month-old na mga baby. So, hindi namin alam baka ipaboses ko sila. Basta sila papadala kung talagang tumaas pa yung baha. Medyo aftermath naman, after nung yung baha ay medyo bumaba na, paano nakita mo sa inyong mga kapitbahay at sa inyong lugar? Grabe po talaga yung thickness ng tubig ng yung after the wake of the typhoon, yung baha, yung flooding. Sa likod po namin may nagpa-community kitchen po kami. Pero before that, grabe po yung putikan na talaga po sa labas. And even doon po sa street, beside, this is random street po, yung mga cars na nakapark doon the night before, kasi hindi naman ina-expect na heavy na rainfall, sunod-sunod na po sila para sila mga naging Lego, para mga laruan lang na nag-crash into one another. Grabe, no? Pero po, from this experience, kayo sa pamilya nyo or sa inyong neighborhood or community, ano yung mga takeaways or lessons learned? Ayun po, kapag sinabi malikas, kapag sinabi na ng health na lumigas na, talaga lumigas na. Although sa amin, hindi naman po, kasi flood prone talaga doon, hindi naman kami in-advise na mag-evacuate agad. Kaya po, every time na mag-a-announce na may heavy rainfall from the, yung sa text alert po, di ba meron tayong text alert, na kapag may heavy rainfall or yung rainfall pa lang, naghahanda na po kami. Tulad po nung last, I think it was in September or August, may pag-visit po in Bicol, na inakit na po namin yung mga gamit namin, although hindi naman po sa lumala. Thankfully, hindi lumala, hindi na po namin hinintay na warning pa na mag-red rainfall bago kami talaga alis ng mga gamit kasi ayaw na namin ulit na experience yung yung pag-init after the flooding. Ayun. At mas ano na tayo, no? Parang mas nag-anticipate na ng worst and mas makakapag-prepare na. Ayun. But Nika, thank you so much for sharing your story with us. So sana ay mag-ingat kayo palagi at sana din ay hindi ito maulit or kung maulit man ay mas prepared na kayo at yung mga taga-naga. Yes, sir. Thank you po. Diyos Pabalon! Ayan po si Nika Gallego, residente po ng Naga City na nakaranas na ng hagupit ng pagpahapo ng Bagyong Christine noong isang taon. Sabi niya, in her lifetime, yung masasabi niyang worst flooding sa Naga City. At sa bahay nga nila, no, medyo mataas yung bahay nila, pero umabot ng hanggang bewang. So, yung mga kapitbahay niya, mukhang mas madala po yung naranasan dahil umabot talaga ng nagpas ng first floor, no, ng second floor na yung tubig baha. So, ganun po kadala yung pagbaha doon. Ngayon naman po, ready na ba? Natabunan o tinabunan yung mga tributaries, maliit na tributaries na kumbaga sa circulatory system na silang tao, nervous system, parang lahat yun may connection. So every time na tinatabunan siya, siyempre maghahanap yung tubig ng madadaanan. So as a result,
ma'am ready po na issue ng executive order kung saan ang tinitingnan merong PWC na review together with the civil society, yung mga members po ng mga different engineering professionals na tinitingnan po yung kalagayan including subdivisions ng mga tributaries na supposed nag-exist pero ngayon wala. Kapag na-find out po na may problema po tayo doon, several na po ang nabigyan na padala ng sulat ng ating legal office para yung so-called order po para makapag-explain at makita magkaroon ng remedy, magtulungan ang government at yung mga private companies or individuals para po maibalik ulit kasi parang major things na yung treatment na healing na gagawin natin rather than yung more scientific na palaging blood inhibition or blood control. So major things po tayo, tingnan natin na ibalik po natin yung ulit yung waste or waterways na dapat available para po malayo na makadaan yung mga tubig na galing sa taas, especially papunta po sa main outlet which is the Naga River Port. Sir, meron po bang estimate, halimbawa if ever, pag na-clear lahat ng yung mga nasarhan na or natapunan na ng mga waterways, meron po bang estimate, sir, sa parang reduction sa flooding? May ginong pag-aaral po ba or alamin pa po? Pwedeng makiihi muna ako. Hindi ko na kaya. Kasi parang wala sila. Mabawasan yung Siguro ng at sige. least 20 to 30%. Wala. At least Wala akong sa main makita. road here, Ay, cashier just like I mentioned to Hindi maganda yan kung nasa cashier yung ano. Pangalitan Drive, tapos yung Lunay Aquino, Bakit Oo. yan SOP sa isang gasoline Oo, dapat talaga. Ngayon, PH Central Business District, konting ulan lang po Wala. binabaan na sa. So yun yung Ibig sabihin CR nila, kanila lang. assault ng city kasi Or mag-CCR ka man, punta ka sa cashier, ibig sabihin may bayad talaga. ng ating Luzon. But in general po, ang tinitignan po Yan kasi nga po, public yan nga yung hindi po magandang public ano po, sa atin. more than 2 weeks Dapat ago, kasama sa permit nila yan. pakita sa mga tao Kasi paano kung naman ano ang yung mga picture, like, kung paano parang tayo yan yung dapat pinakaano nyo kasi nagpapabas kayo sa kanila Oo. or ano natin kami. ito tatapusin. Mahirap po itong tapusin in 3 Buti years na-approve time. Pero sila ang sinasabi kasi po isang natin, at requirements least yan. matitigil po Oo. natin, babawasan natin yung Gas pagbaha. station. Below 50% dito po Well, para nandiyan naman ang makapag corruption, yung mga tao papasok, na basta gusto nabayaran. rather than, sabihin po natin Nasado, meron ka ng ano na, wala nang permit. radicalization. Medyo Ganito. mahirap pero we can do things para po mamitigate or mabawasan yung pagbaas. At least ngayon medyo nagigising na sila eh. Nako. May no nakakalampag na sila ngayon. Sana lang, no? Pero hindi naman kinukulong eh. At para po sa Ang mga nakakasuhan lang ata yung mga small fish, but the big fish, Salamat po. andun sa abroad. Ayun nga, no? Diba? Halimbawa, panghuli dito sa Pilipinas, ako si General Torre. Hulihin mo si Ko, hulihin mo si Romualdez, o bigyan kitang 10 million, huwag mo hulihin. Sisiw na lang sa kanila yung pera eh. Oo. Bilyones. Mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Mahaba ito Ang sabi nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo. Masaya, sanayan, walang bayan. Ito ang 4 Alas. 4 Alas. Kasama ang 4 na news bufero, Michael Mahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. Sa ang 4 Alas. Umakasa, umarap siya na bumibira. 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa DZMM. Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo News. Take 2 guys, take 2. Magandang hapon, ako po si Vice President, ang inyong Ace of Hearts. At ito po ang 4 Alas, siyempre
Magandang hapon po, Alan Herman, Ace of Diamonds, and for Rock Demon Hunter. Rock Demon Hunter. Una-una, nais ko magiging ang aking nakamamahal na asawa sa bahay. Doris Herman, happy birthday! Happy birthday, Mare! Sorry, Doris! Excited ako ngayon dahil sa ating panang uwi. Kasama na sa studio. Regaluhan mo itong helmet. Nagama nila yung boxing. Ilang dekada na ba, brother, na siya ay hindi nagigising? Hindi ba nagigising? More than 20. More than 20. Wow! Ang saya naman. One woman man. That's the way to go. Happy spouse, happy house. Yan. Sana all, nakakaingit. Magandang hapon. Ace of Clubs, si Tita David. At marami na sinasabi, titin daw sila sa Barda yung ating Barda Kulang. Naging Barda Kulang naman. Barda Kulang. Pero ngayon, don't worry, magiging times 3 ang Barda Kulang talaga. Bakit? Ako nasisipan ako sa inyong dalawa eh. Parang ang sinanilito. Kulang na lang milkshake na 2 straw. Mga dahil para kung dyan sa Baptist. Take it away. Nahawit yung daan for someone greater than you. Sayang na tataw. So, kailangan na sayawan din sa lumin. Yes! Huwag lang pupukutan ng ulo. Excited na po kayo. Ako nagsisimula tayo sa 1,861. Ay, grabe. Pero saan yan? Siyempre, inaabangan niya na kung sino. Pero ay sa kanyang idea. Sa pagkasyan sa Baptist and Sex, siyempre, isang biga atin ito. Pero panoorin lamang lang na isang balikan. Yan, lamang na isang balikan. Sana panoorin natin, ha? For the first time, ito sa plato alas ang aming MTV Music Video. Yo. Game time! Meron mainit na balita sa ikabakinggan nyo. Mag-viral kami ng unang magkukwento. Sa walang takot, dapat todo prangka. Kahit sa mahaba bagto, magpapakate ka ba? Lahat ay hihimayin, walang palalampasin. Basta sa... Ay, Dr. Edwin, napapansin ko ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy na? O hindi na lang ikaw? Trabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, magsabi sa'yo na amoy mo, kakaiba ang kanyang hininga. Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD o GERD. Ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nakakasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kapita na masyadong acidic. Sama na ron ang cola drink. Idagdag pa natin ang pag-inisip ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin niyo lamang po yung mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto MX3 na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam niyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic MX3 Coffee Mix. Marami ang nagustuhan ng MX3 Coffee Mix dahil nga hindi ito nagpupos ng hyperacidity sa kanila o nagpapataas ng tibok ng kanilang puso. At ito pa ay sugar-free. Hindi magpapataas ng asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng malnutrition. Try po ninyo MX3 Coffee Mix. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD ng bad breath. Me, this is Dr. Edwin Jen, and as all, stay healthy. Healthy Philip, hatid sa inyo ng MX3. Mama,
technology. Less time sa lamada, more time sa pamilya. Ang galing, itong matagalan. Araw tayo ng handog. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Simple. Sending home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Paleo San Agustin Binyan Senior High School Department and the CSA Binyan Grand Alumni Homecoming Committee 2025 present Islap 2025. Umiyak sa kahapon, awit na ngayon. A fundraising concert featuring The Ridleys, Sean Archer, Ebe Dancel, and Rico Blanco. November 8, 2025 at the Santa Rosa Sports Complex, Santa Rosa City, Laguna. Tickets available starting October 1 via Helix Pay. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Sa champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal type envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP na may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng champion bar, champion powder, champion liquid detergent, champion fabric conditioner at champion dishwashing liquid and paint. Sa labas ng envelope, ilagay ang champion na milyonaryo pa ang ginamit ng POP at ang MDC station na iyong pinakikinggan. Ihulog ito sa drop boxes na patatagpuan sa iyong paboritong MDC radio station nationwide. DZRH, Love Radio, SFM, Easy Rock at Action Radio. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mo manalo o libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw. At sa senior ng champion, tapat po sa inyo. Posters are good at Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. DTI Fair Trade Permit number SEB 235097, series of 2025. Isip-isip lang. Mga pagkain ng kaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Narito po ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito na pinadala ni Joselito Manalo ng Tondo, Manila. You can't live your life for other people. You've got to do what's right for you even if it hurts some people you love. You can't live your life for other people. Hindi tayo pwedeng mabuhay para sa ibang tao. You've got to do what's right for you. Dapat gawin mo kung ano yung nararapat o tama para sa'yo. Even if it hurts some people you love, kahit sabihin mo masaktan yung mga tao. You can't live your life for other people. You've got to do what's right for you. Even if it hurts some people you love. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Joselito Manalo ng Tondo, Manila. Nais ko naman pong batiin ang mga kaibigan natin, si Donnie and Cecilia Pestrana ng Roseville, California, si Alice Moyen, hello din si Alice Sagor ng Tokyo, Japan, ng Tex Nanay, na si Beauty Sagor na nakatira sa Nabota. Ingat po. Kano, boss? At siya rin din, kay Tina Salcedo 270 po. sa Kanapina, kahit taga Bacoor. Sarap na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pa. Samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.